Dallas Mavericks. Well mga kawan stories, dahil nga sa pagkatalo ng team na ito sa Game 1, marami nga pong napansin si Coach Jason Kidd na nagulat at hindi nila napaghandaan. Isa nga dyan si Kristaps Porzingis na ayon nga sa ilang mga fans, wala nga daw sagot o pantapat ang Dallas sa kanya. Alam naman natin ang ginawa ni Porzingis sa Game 1, na lamon nga nito ang bawat nagbabantay sa kanya lalo kapag nagsiswitch. Yamado nga lagi sa halos lahat ng possession, may laro sa labas, may post, may laro sa ilalim. Eto nga ang dahilan bakit kinuha nila si Porzingis sa isang trade ang makatulong at posibleng maging third option para sa Boston. Pero good thing, dahil mukhang may naisip si Coach Jason Kidd na itatapat kay Kristaps Porzingis. Ano kaya ito? Well, tara na talakayin natin yan at kilalanin at pag-usapan ng balitang umayaw nga daw si Anthony Davis na kunin si JJ Redick. Bakit kaya? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. So yun mga kawan stories, nakita natin sa Game 1 kung gaano kadominante si Kristaps Porzingis sa ilalim at maging sa labas. Kilala nga natin ito bilang isang magaling na sentro, kayang mag-stretch ng floor para sa mga kakampi at lalo na pumasa na rin dahil sa tangkad nito na 7-footer. At yan rin naman ang nangyari sa Game 1 mga kawan stories. Imagine 21 minutes lamang ang ibinigay sa kanya ni Coach Joe Mazzulla dahil as of today naka-minute restriction pa nga ito dahil hindi pa fully healed ang kanyang injury sa hita. Pero ang good side dito, kahit man sa ganyang kaliit na minuto, napakataas ng efficiency ratings niya. Epektibo sa opensa at depensa. Sa katunayan, halos lahat ng bumabantay talaga sa kanya napapahiya dahil sa IQ nito at taas ng shooting percentage. Hindi nga halata na may iniinda ito sa kanyang hita. Kahit nga ang Twin Tower ng Dallas, hirap siyang bantayan. Nadedehado nga po ang Dallas mga kawan stories kapag nasa labas ito dahil magkakaroon ng Celtics ng pagkakataon na pumuntos sa loob ng paints dahil mahahatak nga ni Porzingis ang depensa ng front court. Pero good news, dahil ayon nga sa inilabas na balita, alam nga po ni Coach Jason Kidd na wala silang player na kayang tapatan. Ang tanging gagawin lamang nila ngayon ng Dallas, sabayan ang kanyang opensa. Meaning ang tanging pantapat dito ng Dallas ay ang opensa ng kanyang role player, lalo na ng kanilang star player na si Kyrie Irving. Malaking boost nga ito at pwedeng pantapat sa Celtics big man. Hindi man nga kaya nila itong bantayan ng one-on-one, kaya rin naman nga nilang sabayan ang opensa nito na siyang plano ni Coach Jason Kidd. Samantala mga kawan stories, tungkol naman sa balita nga umayaw nga pala si Anthony Davis kaya hindi natuloy ang pagkuha ng Lakers kay JJ Redick. Umugo nga po mga kawan stories ang balita noong nakaraang galing kay Shams Charania ng The Athletic na si JJ Redick ang leading candidate para maging bagong head coach ng Lakers. Marami nga dito ang hindi sangayon, marami rin naman ang gusto dahil malapit na kaibigan nga ito ni LeBron. Pero kagabi nga po mga kawan stories, marami ang nagulat sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski na si Don Hurley, ang isang college coach, ang pinaka-target na makuha ni Rob Pelinka. Sa katunayan, magkakaroon na nga ng pag-uusap ang magkabilang kampo o panig at magkikitang dalawa para pag-usapan bukas ang kanilang gagawing partnership. Ibig sabihin, gagawa nga ang Lakers ng isang welcome interview kay Don Hurley para tanggapin ito ang alok sa kanya. Pero bago yan, isang malaking katanungan, bakit nga ba biglang nag-iba ang plano ng Lakers kay JJ Redick? Well, ayon nga po sa isang insider, mas preferred nga po ni Anthony Davis ang isang coach na hindi first-timer. Mas gusto nga nito ang coach na may sapat na kaalaman para pangunahan sila. Simpleng rason ng sinabi ni Davis pero malalim ang kahulugan.